Ang taong unscrupulous ay walang moralidad o walang prinsipyo ng katuwiran. Siya ay hindi tapat o patas. Siya ay handang kumilos sa paraang immoral at mapandaya, makuha lamang ang gusto niya. Ang simpleng tawag ng Biblia sa taong unscrupulous ay makasalanan. Ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan. Ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Roma 1:18. Ang Panginoon ay namumuhi sa mga palalong mata, sinungaling na dila, mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala, pusong kumakatha ng masasamang plano, mga paang sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo, bulaang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan, at ang naghahasik sa magkakapatid ng kaguluhan. Kawikaan 6:16-19. Tayong lahat ay naging makasalanan. Nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawala ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Roma 3:10-12. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roma 6:23. Ito ang naging hatol ng Diyos sa atin. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran, ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Efeso 2:1-3. Pansinin ang salitang kayo nooy. Ibig sabihin may naganap na pagbabago sa atin. Ang Diyos ang gumawa nito. Ang Diyos palibasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas at tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Efeso 2:4-6. Nangyari ang pagbabago dahil isinugo ng Diyos ang kanyang anak na nagkatawang tao upang mamatay sa krus. Bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi itinuring ng anak na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Unang Pedro 2:24. Wala tayo ni anumang ginawa para mangyari ito. Tanging Diyos ang gumawa nito upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Efeso 2:7-9. Ito ay regalo ng Diyos na ating tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Nang ating tanggapin si Jesus na anak ng Diyos, tayo ay ipinanganak ng Diyos. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Juan 1:12-13. Kinailangang mamatay sa krus ang Panginoong Hesus upang ang ating dating pagkatao ay mamatay kasama niya. Ang namatay ay pinalaya na sa kasalanan. Kaya't ituring natin na tayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Roma 6:7-11. Tayo ay ipinanganak na muli sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Unang Pedro 1:23. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan, tayo ngayon ay makapamumuhay sa katotohanan. Huwag tayong magsinwaling sa isa't isa, yamang hinubad na natin ang dating pagkatao pati ang mga gawa nito, at tayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng Diyos na lumalang sa atin. Maging tapat tayo sa katotohanan, una sa kaunti. Ito ang paraan upang pagkatiwalaan tayo ng Diyos ng marami. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Ang marami na ipagkakatiwala sa atin ng Diyos ay hindi masusukat kung paanong ang Diyos ay hindi masusukat. Ang bagong pagkatao na bigay sa atin ay binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng Diyos na lumalang sa atin. Tayo na nakilala niya ng una pa ay itinalaga niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging ating panganay na kapatid, at tayong itinalaga niya ay kanyang tinawag, itinuring na ganap at niluwalhati. Roma 8:29-30.